At narito ang News 5 sa iba't ibang larangan at hanay. Ngayong araw ng Miyerkules, ika-25 ng Disyembre 2025 sa mga balitang pambansa. Nakatakda ng pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 6 na trilyong piso na proposed national budget sa susunod na taon. Matapos ang mahabang deliberasyon sa budget, nakatakda na itong pirmahan sa December 30. Nitong Lunes, nakipagpulong mismo si PBBM sa kanyang economic managers para busisiin ang mga probisyon sa panukala. Kasunod ng tinapyas na budget sa ilang ahensya gaya ng Department of Education at PhilHealth. Una na rin niyang sinabi na pwede niya lang i-veto ang ilang probisyon sa budget dahil hindi na ito pwede pang ibalik sa Kongreso. Pero hindi naman daw napag-usapan sa meeting ang posibilidad ng reenacted budget. Samantala, nanawagan naman po si Senadora Amy Marcos sa kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tapyasan ng pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na umabot na nga po sa higit 1.1 trillion pesos. Ayon sa Senadora, dapat bawasan ng 188 billion pesos ang inilaan na pondo sa DPWH sa taong 2025 dahil mas malaki ito kumpara sa 737 billion pesos na budget ng Department of Education. Sa ilalim po ng ating konstitusyon, dapat edukasyon ang may pinakamalaking alokasyon sa taunang budget pero umabot nga ng higit 1 trilyong piso ang pondo ng DPWH matapos dagdagan ng BICAM. Una nang iginit ng Kongreso na edukasyon pa rin ang may pinakamalaking budget. Dahil bukod sa DepEd, bilyon-bilyong piso rin ang nakalaan sa ibang ahensya katulad ng CHED, TESDA at iba pa. Ito'y sinasabi natin kanina po, pinag-uusapan natin. Sinasabi to ni Senadora Amy sa mga reporter, sa mga press con. Hindi niya ba ito kayang sabihin directly sa kanyang kapatid? May ugnayan pa ba silang dalawa? May number ba? Nagbatian ba sila ng Merry Christmas? May personal number kaya silang magkapatid? Siguradong meron. Meron naman siguro. Okay. Hindi lang natin sure anong pinag-uusapan. Inakusahan naman ng Department of National Defense ang China na pinopondohan umano ang ilang sindikato. Sinabi yan ni Defense Secretary Gibo Teodoro nang ipagtanggol niya ang desisyon ng Pilipinas na bumili ng missile kahit tutol ang Beijing. Ayon kay Teodoro, walang karapatang umalma ang China sa anumang armas na gustong bilhin ng Pilipinas dahil armado na sila ng nuclear at ballistic missiles. Binatikos din ni Teodoro ang umano'y pag-sponsor ng Beijing sa mga criminal syndicates sa labas ng kanilang bansa. Wala pa namang tugon sa akusasyong ito ang Beijing. Nanawagan naman po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa publiko na pagnilayan ng tunay na diwa ng Kapaskuhan. Sa kanyang Christmas message, sinabi ng Pangulo na mahalaga pa rin ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos at sa ating kapwa. Gamitin daw sana natin ang Pasko para maging oportunidad na muling pagtibay ng relasyon natin sa ating mga mahal sa buhay at makapagpasalamat sa mga biyayang natamo ngayong taon. Ang panawagan pa ng Pangulong Marcos Jr. na way magsilbi rin daw tayong liwanag ng pag-asa para sa iba. Kinumpirma naman ng Commission on Elections na may mga kandidato na nanghaharas sa ilang tauhan ng ahensya. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, may ilang kandidato na nag-uutos at akihin ng ilang election officer kapag hindi nasunod ang hinihingi nilang pabor. Ang ilan gustong manghingi ng listahan ng mga botante at may iba namang nagpapalipat pa ng presinto. Ito raw ang dahilan kaya may ilang election supervisor na binaril sa Sulu kamakailan. Hindi naman pinangalanan ni Garcia kung sino-sino ang mga tinutukoy niyang politiko.